Sa isang malungkot na maulan na araw, nag-alok ako ng libre na sakay sa isang malungkot na matandang babae na nakita ko sa istasyon ng bus. Iniwan niya ang kanyang pitaka sa kotse ko, pero walang wallet sa loob. May iisang lumang klasikong susi sa bahay at isang selyadong sulat na nasa sulat kamay ng aking yumaong lola. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung saang lungsod ka nanonood ngayon. At siguraduhin mong mag-subscribe para sa aming araw-araw na kwento. Sige, tara na sa ulan. May heograpiya ang lungkot. Sa nakaraang taon, mula nang pumanaw ang aking lola na si Clara, ang mundo ko ay lumiliit sa masikip at madalas na mamasamasang tanawin ng aking maliit na 2 silid na apartment. Mundo ito ng mga overdue na bill, second-hand na muebles at patuloy na mahinang ugong ng pagkabalisa na dumarating sa pagiging isang inang nag-iisa, halos hindi na makahinga. Pero ang tunay na tirhan ng aking lungkot ay isang multo. Ito ang bahay ng aking lola, isang magandang lumang Victorian na may malawak na hardin na kanyang pinuhunan ng buong puso at kaluluwa. Ito ang bahay kung saan ako gumugol ng bawat tag-araw sa aking kabataan, ang tanging lugar na talagang naramdaman kong tahanan, at wala na ito. Naalala ko ang araw na iyon, 1 linggo pagkatapos ng libing niya, na may linaw na parang pisikal na sakit. Ang aking tiyo, kapatid ng aking ina na si David, ay pinaupo ako sa kanyang perpektong mahogani na hapagkainan. May ekspresyon siya ng sinanay na malungkot na pag-aalala. "I'm so sorry, Sarah," simula niya, habang inililipat ang isang maliit at manipis na sobre patungo sa akin. Napagdaanan ko na ang lahat ng pananalapi ni Clara, hindi maganda. May 2 mortgage siya na hindi ko alam, bundok ng utang. Pagkatapos, bayaran ng mga nagpautang, huminga siya ng malalim, perpektong pag-arte ng isang lalaking nabibigatan sa responsibilidad. Kailangan kong ibenta ang bahay. Ito, tinapik niya ang manipis na sobre, ang natira lang. Masyado akong manhid sa sariling lungkot para magtanong. Tinanggap ko lang ang tseke, isang patay na, nakakainsultong halaga, at tinanggap ko ang kanyang kwento. Tinanggap ko na ang huling magandang bahagi ng aking sariling kasaysayan ay nawala na. Naibenta sa mga estranghero para bayaran ang lihim na pagkakamali ng babaeng pinakamahal ko sa mundo. Sa partikular na Martes na ito, 1 taon pagkatapos, ang ulan ay bumubuhos ng malakas, isang malungkot na abong kurtina na perpektong tumutugma sa aking mood. Nagmamaneho ako pauwi mula sa trabaho ko bilang waitress, ang aking lumang sirasirang kotse ay umuungol sa protesta. Pagod ako, broke ako, at patungo ako sa pagkuha ng anak ko mula sa daycare na halos hindi ko na kayang bayaran. Habang humihinto ako sa pulang ilaw, nakita ko siya. Isang matandang babae na nakatayo sa istasyon ng bus na walang bubong, ang ulan ay nagdikit sa kanyang manipis na abong buhok sa ulo. Nahihirapan siya sa 2 malaking paper na grocery bag na mabilis na natutunaw sa malakas na ulan. Mukha siyang marupok at marangal at lubos na basa. Ang unang makasarili at lubos na pagod kong instinto ay magpatuloy lang sa pagmamaneho. Huli na ako. Magulo ang kotse ko. Hindi ito problema ko. Pero pagkatapos ay tiningnan ko ang mukha niya ang tahimik at walang reklamong determinasyon sa kanyang pagod na mata at nakita ko ang salamin ng sarili kong lola, isang babaeng humarap sa mundo ng may tahimik at hindi natitinag na biyaya. Sa isang buntong hininga ng pagtatalo sa sarili kong konsensya, pinatigil ko ang kotse sa gilid mismo sa harap niya. Binaba ko ang bintana ng pasahero. "Ale, hindi ka pwedeng tumayo diyan. Baka magkasakit ka. Pakiusap, hayaan mo akong ihatid ka." Pinanood ko siya sandali. Ang ulan ay bumubuhos. Isang nag-iisang figura sa malawak at walang pakialam na bagyo. Ang init ng mabuting gawa ay isang maliit at marupok na baga sa dibdib ko. Isang damdamin na mabilis na pinapatay ng malamig at matigas na katotohanan ng aking walang laman na pitaka at overdue pa ring upa. Habang tinitingnan ko ang basang kalye, ang hanay ng maliliit at sira-sirang bahay na bumubuo ng aking barangay, wala akong ideya na ang maliit at simpleng pagkilos ng kabutihan na ginawa ko, isang kilos na itinuring ko ng walang kabuluhan at sentimental na galaw, ay hindi ang katapusan ng isang kwento. Ito ang simula ng bago.
At ito ay malapit nang ihatid ako sa pinakahindi kapanipaniwala at makapaghimalang paraan pabalik sa harapang pinto ng tahanan na akala ko ay nawala na magpakailanman. Ang matandang babae, ang mukha niya ay halo ng sorpresa at malalim na pagod na pasasalamat, sa wakas ay pumayag. "Sige," sabi niya, ang boses niya ay crisp at eleganteng bagay na salungat sa kanyang basang hitsura. "Kung sigurado ka, walang abala." Wala naman. Sinungaling ako, ang isip ko ay nagkalkula na ng dagdag na oras, ang gasolina na hindi ko talaga kayang sayangin. Tinulungan ko siya at ang kanyang natutunaw na grocery bags papasok sa upuan ng pasahero ng aking lumang umuungal na kotse. Ang loob, kasama ang car seat ng anak ko sa likod at koleksyon ng kanyang mga laruang nakakalat sa sahig, biglang naramdaman kong shoddy at medyo nakakahiya sa harap ng kanyang marangal na presensya. "Ako si Evelyn," sabi niya habang umalis ako sa gilid at bumalik sa malakas na ulan. "Ako si Sarah," sagot ko. "Ikinagagalak kong makilala ka, Evelyn." Ang biyahe patungo sa apartment building niya ay tahimik at komportable. Ang ulan ay tumutugtog ng malambot na ritmo sa bubong ng kotse at nag-usap kami. O mas tama, siya ang nagtatanong at ako ang sumasagot. May malambot na pagtatanong siya, isang tunay na pagka-curious na nagparamdam sa akin na nakikita sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon. Tinanong niya tungkol sa anak ko, sa trabaho ko, sa buhay ko. At ako, isang babaeng sanay ng itago ang mga hirap, ay nakakita ng pagbubukas sa mabait na matandang estranghero na ito. Sinabi ko sa kanya tungkol sa aking lola na si Clara, tungkol sa magandang bahay na may hardin ng rosas na naging santuwaryo ko noong bata. At sinabi ko ang sakit ng pagkawala nito. Ang aking tiyo na si David, siya ang nag-asikaso ng estate. Ipinaliwanag ko ang kwento ng pamilyar na mapurol na sakit sa aking puso. Sabi niya, may mga utang si Lola na hindi ko alam. Sabi niya, kailangang ibenta ang bahay para mabayaran. Mabilis na nangyari lahat. Si Evelyn ay nakinig lang. Ang mga kamay ay nakatiklop ng maayos sa kandungan. Ang ekspresyon ay maskara ng tahimik at malalim na hindi mabasa na simpatiya. Parang isang kahangahangang babae at matalino ang lola mo. Trahedya ang nangyari sa bahay niya. May kakaibang at halos hindi napapansin na diin sa salitang trahedya na hindi ko maintindihan. Pagdating namin sa apartment building niya, isang malinis, katamtaman, at maayos na lugar para sa mga senior, pinilit kong tulungan siyang dalhin ang groceries hanggang sa pinto. May napakabait na puso ka, anak. Napakabait na puso, katulad ng lola mo na si Clara. Ang paggamit ng pangalan ng lola ko, napakapamilyar at kaswal sa kanyang labi, ay nagdulot ng maliit na kakaibang pagkakagulat sa akin. Kilala mo siya? Tanong ko, nagulat. Isang malungkot na nostalgic na ngiti ang humaplos sa kanyang labi. Lahat kilala kay Clara, sabi niya, ang boses ay medyo malayo. Isang puwersa ng kalikasan siya. Salamat ulit siya ng maraming beses at nawala sa apartment niya, iniwan akong mag-isa sa tahimik na carpeted na hallway. Hindi hanggang kinuha ko ang anak ko mula sa daycare at nakauwi na sa aking sariling masikip na apartment nang makita ko ito sa upuan ng pasahero. Isang maliit, eleganteng at lubos na hindi bagay na bagay sa aking magulong kotse ay ang pitaka niya. Isang antique-looking na dark blue velvet clutch, naiwan niya ito. Ang unang naisip ko ay pagod na buntong hininga. Sa kabilang dulo ng bayan, kailangang hintayin bukas. Pero alam kong mag-aalala ang matanda. Nagdesisyon akong buksan ito, umaasang makakita ng ID o numero ng telepono para maitawag man lang at ipaalam na ligtas ito. Binuksan ko ang maliit na silver na latch. Ang loob ng pitaka ay may malambot na faded silk at halos walang laman. Walang wallet, walang phone, walang ID. May iisang mabigat na lumang klasikong brass key, ang uri na nagbubukas ng napakaluma at matibay na pinto, at katabi nito ay isang makapal na cream-colored at formal na selyadong sobre. Napahinto ang hininga ko. Hindi ito nakapahiwatig kay Evelyn. Nakapahiwatig ito sa akin, kay Sarah. At ang sulat kamay, ang maganda, pamilyar, at eleganteng cursive script ay isang multo. Ito ang hindi mapagkakamaling sulat kamay ng aking yumaong lola na si Clara. Tinitigan ko ang sobre, ang puso ko ay mabilis at ligaw na tambol sa dibdib.
Imposible. Mahigit 1 taon nang nawala ang lola ko. Hindi dapat umiiral ang sulat na ito. Pero narito ito. Tinitingnan ko ang pamilyar na magandang script, ang aking pangalan na isinulat ng kamay na ngayon ay alaala lang. Ang aking sariling kamay, nanginginig ng sobra na halos hindi makagalaw, ay maingat na sinira ang wax seal. Wala akong ideya na hindi lang sulat ang binubuksan ko. Isang time capsule ako binubuksan, isang lihim, at ang huling brilyante at lubos na mapagmahal na regalo ng aking lola mula sa kabilang buhay. Hindi ito totoo, pero totoo. Sa pusong mabilis at magulo na tambol sa dibdib, maingat kong sinira ang wax seal. Isang seal na matiyagan ang naghihintay mahigit 1 taon para buksan. Binuksan ko ang mabigat na papel at nagsimulang magbasa. Sa aking pinakamamahal na Sarah, simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, wala na ako at medyo mas madilim ang mundo nang wala ako sa piling mo. Pero buhay ka pa. At ikaw, aking matapang, kahanga-hanga at lubos na minamaliit na apo, ang buong dahilan ng sulat na ito. Isinusulat ko ito bilang babala, bilang regalo at bilang huling lihim na plano. Napahinto ako, ang mga mata ay malabo sa bagong alon ng lungkot at pag-ibig. Kilala ko ang puso mo at kilala ko ang puso ng sarili kong anak, ang iyong tiyo na si David. Mabuting tao siya, naniniwala ako, pero mahina siya. Isang lalaking sa buong buhay ay naakit ng madaling pangako ng pera. At natatakot ako nang may katiyakan ng ina na pagkatapos kong mawala, ang kanyang kahinaan at kasakiman ay magiging sanhi ng malaking at kakilakilabot na kawalan ng katarungan sa iyo. Lumamig ang dugo ko para, bang nasa kwarto siya kasama ko, ikinukuwento ang eksaktong masakit na pangyayari ng nakaraang taon. Isinulat niya. At ang mga salita sa pahina ay perpektong malupit na eko ng sariling kasinungalingan ng tiyo ko. Sasabihin niya sa iyo na may utang ako. Sasabihin niya na napilitan siyang ibenta ang bahay ko, ang ating magandang tahanan, para bayaran ang mga nagpautang. Bibigyan kanya ng maliit at nakakainsultong tseke at sasabihin niya nang may malungkot na pag-arte na yun na lang ang natira. Ito, aking pinakamamahal na Sarah, ay kasinungalingan. Isang mainit na luha ng bagong at matuwid na galit ang tumulo sa pahina. Walang utang ako, patuloy ng sulat. Ang mga salita niya ay tahimik at malakas na deklarasyon ng katotohanan. Bayad na ang bahay ko, libre at malinaw, at ito ang pinakamahalaga at pinakamamahal kong ari-arian. Hindi ko ito maiiwan sa kanya. Iibenta niya ito sa isang pitik at sisirain ang pera sa ilang hangal na makikinang na bagay. At hindi ko ito maiiwan ng direkta sa iyo, aking mahal, dahil kilala ko siya. Alam kong makakahanap siya ng paraan para manipulahin ka, para magdulot ng guilt, para ibigay mo sa kanya ang kontrol, para ibenta ito para sa kanyang makasariling hangarin. Kaya isinulat niya, ginawa ko ang isang hindi karaniwan, huling lihim, at sana ay matalinong galaw sa malaking chessboard ng ating pamilya. Iniwan ko ang bahay ko sa isang legal na bakal at ganap na lihim na paglipat ng deed sa iisang tao sa buong mundo na kasing tiwala ko sa iyo. Ang aking pinakamatanda, pinakamamahal at pinakamatapat na kaibigan, si Evelyn. Binigyan ko si Evelyn ng isang huling at napakahalagang tagubilin. Dapat siyang makahanap ng paraan para makilala ka hindi bilang kaibigan ko, kundi bilang estranghero. Dapat niyang makita ang babaeng naging mo para subukan ang iyong karakter, para makita kung ang mabait, mahabagin at mabuting pusong batang pinalaki ko ay nakaligtas sa maraming hirap ng mundong ito. At kung natagpuan niyang ikaw pa rin ang batang iyon, kung napatunayan mong babae ka ng tunay at disenteng karakter, dapat niyang ibigay sa iyo ang sulat na ito at ibigay ang susi na ito. Tumingin ako sa mabigat na lumang klasikong brass key na nahulog mula sa sobre sa aking kandungan. Ang susi sa bahay na akala ko ay nawala na magpakailanman na ibenta sa mga estranghero. Ang babae sa ulan, ang mabait na usapan, ang kanyang kakaibang alam na tingin, hindi ito nagkataon. Ito ay pagsubok, tahimik, maganda, at lubos na malalim na pagsubok ng aking sariling karakter.
Isang pagsubok na pinlano ng aking matalino at kahanga-hangang lola mula sa kabilang buhay. Ang tiyo ko na si David ay hindi lang nagkamali sa pag-asikaso ng estate. Sinungaling siya, mandaraya, at sa nakaraang taon ay aktibo at malisyosong sinusubukang agawin ang tunay kong mana. Ang lungkot na naramdaman ko sa nawalang tahanan, ang tahanan na iniyakan ko isang taon, ay nawala, pinalitan ng bagong malamig at lubos na kasiya siyang galit. Hindi lang bahay ang iniwan ng lola ko. Isang misyon ang iniwan niya, isang kasama sa kanyang matandang at tapat na kaibigan na si Evelyn. At iniwan niya ako ng huling tahimik at malalim na labanan na dapat labanan. Ang kasinungalingan ng tiyo ko ay isang madilim na pangit na anino na nakasabit sa buhay ko sa nakaraang taon. Oras na, desisyon ko. Ang mga daliri ko ay sumara sa malamig at matigas na brass ng susi para sa wakas ay papasukin ng buo ang araw. Ang unang aksyon ko ay hindi galit. Ito ay pagbawi. Kinuha ko ang susi. Sumakay ako sa aking lumang sirasirang kotse at nagmaneho. Nagmaneho ako sa kabilang dulo ng bayan patungo sa tahimik na puno-punong kalye na iniiwasan ko isang taon dahil ang sakit ng pagtingin dito, ng pag-alam na nawala na ito, ay sobra. Pinark ko ang kotse sa kabilang kalsada at tinitigan. Ang bahay ay nakatayo pa rin ng eksakto kung paano ko naaalala. Maganda, mapagmataas, at medyo overgrown na Victorian. Isang tahimik na patotoo sa pag-ibig ng lola ko. Ang mga rosas na maingat niyang inaalagaan ay medyo ligaw na ngayon, pero nandyan pa rin. Ang pamilyar na porch swing ay nakasabit pa rin, bahagyang gumagalaw sa hapon na hangin. Ito ay time capsule, ang time capsule ko. Sa pusong mabilis, masaya, at takot na tambol sa dibdib, naglakad ako sa batong daanan. Isinuksok ko ang lumang mabigat na brass key sa lock. Lumiko ito ng kasiyasyang pamilyar na click at itinulak ko ang pinto. Ang hangin sa loob ay tahimik at malamig at amoy pa rin siya ng imposible, ng lavender at lumang libro at ang mahinang matamis na amoy ng apple pie na lagi niyang niluluto. Naglakad ako sa tahimik na dust sheet na natatakpan ng mga kwarto, isang multo sa sarili kong nakaraan. Hinaplos ko ang paborito niyang armchair. Tumayo ako sa sunlit na kusina kung saan natuto akong mag-bake at umiyak ako. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng malalim at lubos na nakakaantig na pag-uwi. Nasa gitna ako ng kanyang sala, ang sala ng lola ko, ang sala ko, nang sa wakas ay tumawag ako. Kinuha ko ang phone at idinala ang numero niya. Ang tiyo kong si David. Sumagot siya sa ikalawang ring, ang boses niya ay pamilyar na bahagyang impasyente at condescending na tono na lagi niyang ginagamit sa akin. "Sarah," sabi niya. "Ano yon? Nasa meeting ako." "Sigurado ako," sabi ko. Ang sarili kong boses ay kalmado, tahimik at mapanganib na instrumento na hindi niya nakilala. "May mabilis lang akong tanong sa iyo, David, tungkol sa bahay ni Lola Clara." Narinig ko ang impasyente na buntong hininga sa kabilang linya. "Sarah, napag-usapan na natin ito ng maraming beses. Naibenta ang bahay para bayaran ang utang. Wala na yon. Isang malungkot pero tapos na kabanata. Dapat matutunan mong mag-move on." "Nakakatawa," sabi ko. Isang mabagal, malamig, at lubos na kasiyasyang ngiti ang kumalat sa mukha ko habang tinitingnan ang magandang sunlit na kwarto na kinatatayuan ko. At sasabihin ko, para sa bahay na naibenta isang taon na ang nakaraan, mukhang nasa mabuting kondisyon pa rin. Ang katahimikan sa kabilang linya ay isang bagay ng purong kagandahan. Isang katahimikan na puno ng tunog ng isip ng sinungaling. Isang daga sa maze na naghahanap ng daan, palabas na wala. "Ano? Ano bang sinasabi mo? Paano ka nakapasok dyan? Iyan ay breaking and entering." "Hindi," sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at malinaw na parang kampana. Ito ay tinatawag na paggamit ng susi. Isang susi na ibinigay sa akin ng legal na may-ari ng ari-arian. Hayaan kong lumutang ang mga salita sa hangin. "Sinungaling ka sa akin, David. Walang utang. Hindi na ibenta ang bahay. Ang lola ko ay, tulad ng alam mo palagi, mas matalino at mas disenteng tao kaysa sa iyo. Iniwan niya ito sa isang taong mapagkakatiwalaan niya. Sino? Sino ang mayroon nito?
Isang magandang babae na si Evelyn, ang pinakamatanda at pinakamamahal na kaibigan ni Lola. Isang babaeng lumalabas ay may napakabait na puso. Naglakad ako sa harapang bintana at tinitingnan ng kalye. Kailangan ko nang umalis, David. Magkikita ako sa tunay na may-ari, si Evelyn, at sa aming abogado dito sa loob ng 10 minuto para pormal at wakas na ilipat ang deed sa akin ayon sa napaka-espesipiko at malinaw na huling hangarin ni Lola. Huminto ako, isang huling magandang naisip. Sigurado ako, dagdag ko, na maririnig mo mula sa abogado ko bukas ng umaga. Naniniwala akong may maliit na legal na usapin tungkol sa mana na ninakaw mo sa akin na dapat pag-usapan. Binaba ko ang telepono at ang katahimikan sa sala ni Lola ay ganap. Ang multo ng boses ng tiyokong si David na nagpapanik at naguungol ay parang nakasabit sa hangin sandali bago matunaw sa tahimik na sunlit na kapayapaan ng bahay. Patay na ang kasinungalingan at ako, sa unang pagkakataon sa mahaba at napakahirap na taon, ay sa wakas ay nasa tahanan na. Hindi ako naghintay ng matagal. Isang oras pagkatapos, isang kotse ang pumasok sa driveway. Ito si Evelyn, ang mabait na eleganteng babae mula sa istasyon ng bus, ang lihim na tagapag-ingat ng lola ko. Pumasok siya sa bahay, hindi bilang estranghero, kundi bilang kasabwat, kaibigan. May dala siyang bote ng champagne at 2 baso. "Ang lola mo," sabi niya. Ang mga mata ay kumikislap na may matinding at lubos na kasiya siyang liwanag, lagi talagang mahilig sa magandang at maayos na plano. Naniniwala akong sasang-ayon siya na dapat ipagdiwang ito. Umupo kami sa lumang komportabling sofa ni Lola, ang parehong sofa kung saan ako gumugol ng maraming hapon bilang bata, nakikinig sa kanyang mga kwento. At sinabi sa akin ni Evelyn ang natitirang bahagi ng kwento. Sinabi niya ang tungkol sa 6 taong pagkakaibigan nila ni Lola Clara. Isang ugnayan na nabuo sa mundong madalas na hindi mabait sa malakas at matalinong mga babae. Sinabi niya ang malalim at walang hanggang pag-ibig ng lola ko sa akin at ang lumalaking malalim na pagkadismaya sa kahinaan at kasakiman ng sarili niyang anak. Nakita niya ang araw na ito darating. "Alam mo," sabi ni Evelyn, ang boses ay malambot na nostalgic na bulong. Alam niyang makikita ka ni David bilang hadlang, hindi bilang pamilya. At determinado siya, ganap na determinado na protektahan ka at protektahan ang bahay na ito, ang kanyang legacy mula sa pinakamasamang hangarin niya. Pagkatapos ay ibinigay niya sa akin ang makapal na formal na folder na dala niya. Sa loob ay lahat ng legal na dokumento, ang nakasign na deed, ang huling tagubilin. Hindi lang bahay ang iniwan ng lola ko, isang kuta ang iniwan niya. Isang legal at pinansyal na kuta na napakalakas na ang patay na pagsubok ng tiyo ko na labanan ito ay walang silbi. Ang fallout ay, tulad ng inaasahan, mabilis at patay. Siyempre, sinubukan ni Tio David na labanan. Tinawag niya ang sariling abogado, nagbanta siya. Inakusahan niya ako at si Evelyn ng konspirasyon, ng labis na impluensya sa isang matandang babae. Pero ang kanyang pagmamayabang ay walang laban sa tahimik na bakal na katumpakan ng huling plano ng lola ko. Hindi lang legal na na-outmaneuver siya, pinansyal na nawasak siya. Ang maliit na mana na ninakaw niya sa akin ay wala kumpara sa legal na bayarin na kinakaharap niya ngayon. Sa huli, napilitan siyang umatras. Isang talunang lalaki, ang kasakiman niya ay nagdulot sa kanya hindi lang ng yaman, kundi ng huling natirang piraso ng respeto ng sariling pamilya. Ang aking pagkapanalo, gayunpaman, ay hindi sa kanyang pagkawasak. Ito ay sa aking sariling tahimik at magandang muling pagtatayo. Natatapos ang kwento sa isang maaraw na Sabado ng hapon, 3 buwan pagkatapos. Hindi na ako sa lumang masikip at mamasamasang apartment. Nandito ako sa hardin ng lola ko, isang lugar na akala ko ay nawala na magpakailanman. Ang mga rosas sa ilalim ng aking sariling pag-aalaga ay muling namumunga. Ang kanilang maliwanag na mabangong bulaklak, isang patutuo sa buhay na ayaw kalimutan. Ang anak ko ay tumatawa, hinahabol ang isang paru-paro sa berde at maaraw na damuhan. At hindi ako nag-iisa. Kasama ko sa pamilyar na lumang porch swing ay si Evelyn. Naging higit pa siya sa kaibigan, higit pa sa kasabwat. Naging pamilya niya ako.
Sa walang hanggang karunungan ng lola ko, hindi lang bahay ang iniwan niya sa akin. Isang bagong lola ang iniwan niya, isang bagong tagapag-alaga, isang huling maganda at lubos na pinahahalagahan na ugnayan sa kanyang pag-ibig. Nag-iinom kami ng iced tea at nag-uusap tungkol sa hinaharap, tungkol sa bagong kulay ng pintura para sa kusina, tungkol sa anong gulay ang itatanim sa hardin sa susunod na tagsibol, tungkol sa simpleng, maganda at lubos na ordinaryong negosyo ng pagbuo ng bagong at mas mabuting buhay. Naglakad ako sa isang bagyo, isang nawawala, malungkot at nagpupumiglas na binata. Pero isang simpleng walang pag-iimbot na pagkilos ng kabutihan para sa estranghero ang naghatid sa akin pauwi. Hindi lang susi sa bahay ang ibinigay ng lola ko. Ang susi sa sarili kong hinaharap ang ibinigay niya. At sa wakas at tunay na handa na akong buksan ang pinto. Isang ganap na maganda at nakakaantig na kwento tungkol sa brilyante na posthumous na plano ng isang lola at ang tahimik na lakas ng isang apo. Ano ang tingin mo sa hindi ka panipaniwalang pag-iisip ng lola at sa kanyang lihim na pagsubok? Ipaalam mo sa amin sa comments sa baba. Kung naantig ka sa kwentong ito ng pagprotekta sa legacy ng pamilya, pakiusap ipakita ang suporta mo sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at siguraduhin mong mag-subscribe para sa higit pang makapangyarihan at emosyonal na kwento. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ka makaligtaan ang bagong upload. Salamat sa panonood at makikita tayo sa susunod.